Hi Capricorn, kumusta po? Hello po mga dude. Ayos lang po ba kayo dyan? Capricorn, ito ang para po sa mga Capricorn. Okay, so hingi po tayo ng divine messages. Divine Highest White Light, Holy Angels, Holy Spirits. Ano pong dapat malaman ng mga Capricorn? Ano pong dapat malaman? Anong dapat parinig ngayong araw na ito? Kung kailan nyo po ito mapanood mga dude, timeless reading po ito. Ngayong araw na to, ito yung mga mensahe po sa inyo. Maaari po ng mga ancestors, ng inyo pong mahal sa buhay, departed loved ones, mahal sa buhay na nasa heavenly places na po. Okay, ancestors, ano pong mensahe sa inyo ng ancestor o mga ancestors po ninyo o ng departed loved ones? You are never alone. You are never alone. You are never alone. My mind is free. We will be together again. Okay, so mga dude, sa mga Capricorn, meron po kayong ancestor na galing po sa yung pong nasa bloodline po ninyo, no? May ancestor po kayo o mga ancestors na lagi po nakabantay po sa inyo, nakaprotekta po sa inyo. Ang iba naman po sa ilan ay meron po kayong departed loved ones o meron pong family member na nasa heavenly places na po, na iniwan na po kayo. Sa ilan po ay may specific dito ang month po na August o ang birth month po niya ay August. So gusto niyang ipaalala sa iyo na pansinin niyo po ito, parang sa isang lokasyon lang po ito, na ito pong bintana na to ay dito po yan sa lighthouse, at may mga kasama na rin siya. Okay, so yung recently lang na mahal sa buhay na pumanaw, ayan po, yung kailan lang ay pumanaw na mahal sa buhay, kasama na niya yung iba pang family members na pumanaw na rin po. So ang gusto niya sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa at we will be together again. Ayan po, na magkikita-kita pa rin kayo sa other side, yan po, sa heavenly places. Maari pong nung siya ay nabubuhay, nung siya ay nabubuhay pa mga dude, ay pupunta po kayo sa dagat, ganyan po, or sa beach. May mga family members din na kasama siya, ayan po, mga departed loved ones. So, ang ilan po sa inyo maaring indecision yung energy dito. Indecision, or meron kang hindi ka makapag sa ilan, hindi ka makapag-desisyon, or may hinihintay ka pa. Gustong ipaalala sa iyo ng mahal mo sa buhay na yumao na, departed loved ones, and po ay kaya mong, katulad niya na sinasabi niya dito na my mind is free, yan po, na kaya mo din na matanggal yung mga kung ano mang
fear o fear-based thoughts, yung mga nasa isip mo na na negatibo, o yung limitasyon, yung mga naisip mo na limitasyon ay kaya mo ring palayain. Yan po ang inyo pong isipan sa ganun po na mga limitasyon. So, kung kayo po ay hindi makapagdesisyon dahil naghihintay ka pa ng validation o approval o anong sasabihin sa'yo ng mga taong nasa paligid mo, ay simulan mo na ngayong araw na to na baguhin, na palayain na yung inyo pong mind, yung thoughts, yung inyo pong subconscious mind. At pinapaalala niya sa'yo na hindi ka nag-iisa. At kung sa love life naman po, ang iba po sa inyo ay ngayon pong araw na to ay merong mga magbubukas na mga bagong, ayun po, opportunities para naman po sa love life yan, na maaring 2 weeks o 8 days, 6 to 8 days, kayo po ay makilala nyo na po yung inyo pong match made in heaven. Kasi 2 of cups at lovers, yan po ay mahahanap mo na or makikilala mo na yung talagang para sa'yo. Yan po, yung magiging romantic partner o kasalukuyan ay dating, ganyan po. Online dating or kahit hindi po, yung nakikita po kayo ng personal o kaya po ay kasama nyo po ito sa trabaho. Ayan po, mga o ipapakilala sa iyo ng kaibigan mo, yan po, or mga kaibigan. Meron din po dito na maaring kaka-resign nyo pa lang po o kaka-retire pa lang po ng ilan po sa inyo, umalis, o ito yung plano mong umalis, aalis ka na o lilipat, maaring relocation, lilipat na rin ng bahay, ng tirahan, yan po, relocating, or plano mo nang talagang tumira sa ibang bansa, yung pang matagalan na, kayo po ay plano nyo mag-migrate, ganyan po, o maaring kailangan mong umalis dahil may connection ito sa love life po ninyo, sa romantic partner, na kailangan mo nang umalis sa kasalukuyang mong trabaho para magkasama na kayo ng inyo pong romantic partner. Pero ang paalala po sa inyo dito, kung kayo po ay indecisive, ganyan po, kung kayo po ay indecisive o hindi kayo makapag-desisyon, ang paalala po sa inyo dito ay huwag ka magpadalos-dalos ng desisyon. Pero kung matagal mo na talaga itong pinag-iisipan, okay, matagal mo nang pinag-iisipan, maaring June pa lang pinag-iisipan mo na talaga na umalis, pero napakaraming mga nangyari na kaya hindi ka natutuloy sa plano mo sa pag-alis o paglipat. Sa ilang June pa lang plano mo na to, napapaisip ka na. Ang iba naman po sa inyo ay August, doon ka nagkaroon talaga ng realisasyon na tama na, gusto mo nang umalis, gusto mo lumipat, ganyan po. Pero ang ilan sa inyo ngayong araw na to, magkakaroon ka ng epiphany o awakening, yung talagang makakapag-desisyon ka na kung ano ba talagang dapat mong gawin. Ayan po, huwag kang mag-alala kasi paalala nga sa'yo ng mga ancestors mo o ng family member na nasa other side na po, no, nasa heavenly places na, ay paalala sa'yo, you are never alone. Ayan o, Michael Jackson, you are not alone, I am here with you. Diba? At we will be together again. Ito yung paalala na magsasama-sama pa rin kayo ng mga mahal mo sa buhay na nasa heavenly places na. Pero syempre hindi pa ngayon kasi nag-uumpisa ka pa lang sa panibagong adventure, panibagong journey o career path po ito, o panibagong love life. Ayan po, relationship.
So, kung may makita kang 666, 222, 222, 333, 333, o 888, kahit saan makita po ninyo, no? 8888, napakaraming 8, o kaya po 8, kahit isa lang, na palagi po ninyo nakikita, number 8. Yan po ay sign na magisimula na maalis ka na, no? Makaalis ka na sa hindi mo gustong nangyayari sa buhay mo. Kung ano man itong loop o karmic cycle, kasi karmic ang number 8 or infinity. So, kung ano man po ito na paulit-ulit na pattern na gusto mo na makaalis pero hindi ka makaalis, kung ganyan po yung sitwasyon po ninyo, ito na po yung sign na makakaalis ka na. 8 of Cups. Makakapag-decision ka na. Yan, make your decision and take action with confidence. Kasi dito hindi ka makapag-decision pa eh. Pero kasi dahil nga reverse ang Hangman, malaking talagang posibilidad na hindi mo na patagalin ang decision mo. Kung kayo man po ay naghihirapan na sa mga kasama ninyo sa buhay, kasama ninyo sa bahay, gustong-gusto mo nang umalis, dalawa ang binibigay sa'yo na option dito. Ng mga ancestors, spirit guides, ng inyo pong loved ones na nasa heavenly places na po, ang binibigay sa iyo na guidance o clue ay yung unang option. Kung hindi mo na talaga matagalan, eto yon, umalis ka na, aalis ka, lilipat ka, puputulin mo ang connection, lalayo ka. Ayan po. Emotionally, mentally, at physically. Kasi physically talagang aalis ka, lilipat, magpapakalayo-layo, or kaya po ay at least sa ibang city, ganyan po, or sa iba naman po ay ibang bansa po yan. Ang isa naman pong option, yung pangalawang option, ay kung hindi mo pa talaga kayang umalis sa napakarami pang kadahilanan o kahit may isang dahilan kung bakit hindi ka makaalis-alis, hindi mo kayang, lalo na kung mga family members ito, kasi nandito yung love sa 2 of Cups, mahal mo, kaya kahit na toxic, hindi mo kayang iwanan. Family members, mga kapatid, yan po, magulang, kaibigan, ganyan po. Sa ilan kasi kaibigan na tinuturing po ninyong parang pamilya, yan po, maring kasama ninyo sa bahay, sa boarding house o sa apartment. Basta kung kasama nyo po palagi at napamahal na po pero toxic, o romantic partner po ito na hindi talaga ganun kadaling iwanan, dahil maaring ang ilan po sa inyo ay meron po kayong anak or mga anak, sa ilan may 2 anak, so hindi talaga ganun kadali, lalo na sa mga meron pong may issue po tungkol sa custody ng bata or ng mga bata, kung paano ang gagawin po ninyo kung maghihiwalay, ganyan po, no, kung aalis. So, kung kinukonsider mo talaga na magtitiis ka na lang, yan po, titiisin, kahit nahirapan kang makisama dahil nga toxic, titiisin at hindi madali talaga sa'yo na umalis or lumipat. Ang isa pang option, mga dude, yung yung isang option ay aalis ka, yung pangalawang option ay mag-stay ka, diyan ka pa rin, magtitiis ka, at i-influence mo, itatransmute mo, sisikapin mo na impluwensyahan yung mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa buhay, kasi liwanag ito enlightenment, na mahawaan mo sila ng totoong pagmamahal, malasakit, ganyan po, mahawaan mo sila. So mahirap yan. Ito yung challenging na option, mahirap, pero kung mas pipiliin mo ito na ikaw yung magsasakripisyo, ikaw yung laging uunawa, ikaw yung magpapasensya, ikaw yung mag-a-adjust, mga dude, ito yung mahirap na option. Pero kung magagawa mo to, wala ka rin naman dapat pagsisihan, kasi unang-una ginagawa mo to dahil mga mahal mo sa buhay yung mga kasama mo, at
maaring gusto mo rin na maayos. Kung sa romantic partner, maaring gusto mo pa rin naman talagang maayos kung pwede pa, at susubukan mo. Ito yung pangalawang option, susubukan mo na maayos pa rin at hawaan sila ng kabutihan mo, ng liwanag mo, ng pagmamahal mo. So, yun ang challenging, pero walang assurance yan, walang kasiguraduhan yan, mga ating mga dude, kung talagang mai-influensyahan mo sila ng kabutihan mo, ng yung inyo pong yung kabutihan ng puso po ninyo. Pero kung susubukan, mas maganda, dahil nga yung mga ancestors po ninyo, Divine Universe, ay talagang magiging proud na proud sa'yo o matutuwa sa'yo, dahil nga sa mas pinili mo yung mahirap na option dahil sa pagmamahal. Ayan po. Pero kung talagang hindi mo na kaya, may option talaga dito na aalis ka na, lilipat ka, lalayo ka. Kung hindi na talaga, sa palagay mo hindi na talaga maayos yung relationship sa mga family members o kaya po ay sa romantic partner, ay aalis. Mas pipiliin mo na lang na lumayo kasi talagang hopeless case na, kumbaga hindi mo na talaga kaya. Kung ang sa ilan sa inyo ay inabot ka na ng 8 years, 10 years na patuloy mo silang inuunawa, binibigyan ng pagkakataon, pero wala talaga. So, wala ka nakitang effort or kahit kaunti na pagbabago. So, yun po mga dude. Pero, makakapag-desisyon ka na. Kung hindi man ngayong araw na ito, at least magkakaroon ka na ng epiphany, ng realisasyon, marirealize mo kung ano yung dapat talagang maging desisyon mo. 3 araw, 6 na araw, hanggang 8 araw na makapag-desisyon ka. Yes, yan. Yes, makapag-desisyon ka. Nang walang ang advice po sa inyo ng mga mahal ninyo sa buhay na nasa heavenly places na, o ng mga ancestors po ninyo, itong magiging desisyon mo, huwag kang mag-guilty kung ano yung magiging desisyon mo. Papanindigan mo yan. Huwag kang mag-guilty. Yan, sa ilan, wait, maghintay. Okay, listen to your intuition. Ito yung intuition po ninyo. Ito yung mga spiritual downloads. Mga divine messages po yan mula po sa spirit realm, sa mga ancestors po ninyo, spirit guides po ninyo. Success. Ito yun, pinapahintay ka. Sa ilan po ay 2, 3, 6 o 8 days mula po mapanood nyo po itong video na to. Hintay po kayo ng 2, 3, 6 o 8 araw kasi may success dito. Yan po. At yes yan. Confirmation itong yes. Success. Wow. Maaari din po na ang sign dito na once makapag-desisyon ka, kahit sa isip mo pala makapag-desisyon ka na aalis ka na pagka nagkaroon ng pagkakataon or lilipat ka na, doon po ma-unlock. Yun po. Doon ma-activate ito pong success, abundance, prosperity po ninyo. Diyan po magsisimula. So, hintay-hintay. Ayan po, wait. Maghihintay ka. Mga dude. Sa ilan? 2 to 3 weeks. 2, 3 na linggo. Maghihintay po kayo ng 2 to 3 weeks. Improving health. Ayan o. Wow. Improving health. Ito rin yun eh. Kung makita nyo po itong sign na to, yan po o. May ganito po nga symbol sa hospital. Yan po mga dude. Lalo na po yung sa mga na-hospital po or pabalik-balik po sa hospital, malaki na po gastos o may mahal sa buhay na nasa hospital o kahit wala po sa hospital ay naggagamot naman po sa bahay. Ganyan po. May mga iniinom na gamot, maintenance, ganyan po. Improving health, mga dude. Success. Yes, yan, confirmation na may healing. Okay, gagaling. Magiging maayos yung kalusugan po ninyo.
Yung mga hinihintay po ninyo kasi naka-reverse na tong hangman, ay mas mabilis nyo yan makukuha or mas mabilis na darating mga dude. So hindi na ganun katagal yung paghihintay. Maghihintay ka pero mga ilang araw na lang yan, o maximum 3 weeks. Sa iba naman po ay 2 weeks lang. Mabilis, 2 weeks. So yan po mga dude. Ito lang po yung mga sa ngayon na importante, na urgent. Yan po mga divine messages na importante na marinig nyo po, lalo na po sa mga hindi makapagdesisyon. Maraming salamat po mga dude. Ingat po kayo.